Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. Napansin mo ba? Habang tumatanda tayo, parang mas lalong humihirap manligaw. Noon kasi, simple lang eh. Text ka lang ng kumain ka na ba? Solve na. Minsan nga kahit wrong sent pa, nagiging love story. Pero ngayon, kahit naka-heart react ka na sa story niya, parang wala pa rin epekto. Tapos mapapaisip ka, may mali ba sa akin? Pangit ba diskarte ko? O baka iba na talaga panahon ngayon? At alam mo, normal lang yan. Kasi ang panliligaw hindi naman talaga tungkol sa pagiging pogi, mayaman o sobrang smooth magsalita. Oo, bonus na yun minsan. Pero ang totoong tumatagal? Yung marunong magparamdam ng sincerity. Yung marunong makinig. Yung hindi nagmamadali na parang nag-a-apply ng promo sa mall na hanggang bukas na lang. Kasi aminin natin, maraming lalaki ang gusto agad sagot. Isang linggo pa lang nagka-chat, gusto label agad. Parang instant noodles. 3 minuto, mahal mo na. Minsan nga mas matagal pa maluto o pansit canton kaysa sa trust ng babae. At dito maraming sumasablay. Kaya kung ikaw, gusto mong manligaw ng maayos, hindi plastic, hindi pilit, hindi yung puro pa-cute pero walang laman, sakto itong video para sa'yo. Kasi pag-uusapan natin kung paano ba talaga manligaw sa paraan na may respeto, may confidence, at may totoong connection. Hindi yung puro style na napapanood lang sa TikTok, tapos kinabukasan ghosted ka na. Ang goal natin dito, hindi lang mapasagot siya, kundi maramdaman niyang safe siya sa'yo. Na hindi ka dagdag stress sa buhay niya. At alam mo kung saan nagsisimula ang matinong ligawan? Sa pagiging totoo. Kasi kahit gaano kaganda opening line mo, kahit gaano kakagaling magpatawa, mararamdaman ng babae kung nagpapanggap ka lang. Parang wifi signal yan eh. Kahit hindi mo nakikita, ramdam pag mahina connection. Minsan kasi, pag gusto natin isang tao, nagiging salesman tayo bigla. Lahat na lang achievement binabanggit. Alam mo, marami na akong napundar. Alam mo, madami may gusto sa akin dati. Alam mo, kaya kitang bilhan kahit ano. Si ate girl, minsan iniisip lang naman. Pwede bang maging normal ka muna? Kasi ang totoo, mas nakakagaan kasama ang taong hindi trying hard. Yung komportable maging sarili niya. Marunong tumawa sa sarili niyang sablay. Hindi takot magmukhang tao. May kakilala ako dati. Hindi gwapo sa standards ng karamihan. Hindi rin mayaman. Pero grabe, halos lahat ng babae komportable sa kanya. Bakit? Kasi marunong makinig. Kapag kausap mo siya, hindi mo mararamdaman na hinihintay lang niya turn niya magsalita. Present siya, interesado siya. At sa panahon ngayon na halos lahat distracted, sobrang rare nun. Kaya kung manliligaw ka, huwag mong unahin magpasikat. Unahin mong makilala siya. Alamin mo ano nagpapasaya sa kanya. Ano kinaiinisan niya. Ano pinapangarap niya. Anong klasing araw ang nagpapagod sa kanya. Kasi doon nabubuo connection eh. Hindi sa paulit-ulit na ang ganda mo. Kasi kahit maganda pakinggan yan kung hanggang dun ka lang, mabilis magsawa. At ito pa ha, huwag mong gawing project ang babae. Ang daming lalaki kasi, akala nila pag nanligaw sila, kailangan araw-araw may grand gesture. Flowers ngayon, teddy bear bukas, surprise next week. Tapos pag hindi nasagot agad, tampo. Parang investment na naghihintay ng ROI. Hindi ganun ang ligawan. Hindi mo kailangan maging walking fireworks display para mapansin. Minsan nga mas tumatatak pa yung simpleng ingat ka pa uwi na sincere kaysa sa mamahaling regalo na halatang may kapalit na expectation. Kasi ang babae, lalo na yung emotionally mature, hindi lang tumitingin sa effort. Tinitingnan din niya consistency. Madaling maging sweet sa umpisa, kahit sino kaya yon. Pero kaya mo bang maging maayos kausap kahit hindi siya in the mood? Kaya mo bang rumespeto pag busy siya? Kaya mo bang hindi magtampo pag hindi ka na-replyan agad? Diyan nagkakatalo. Kasi ang tunay na ligawan hindi performance, character reveal siya. At isa pa sa pinakamahalagang bagay na madalas nakakalimutan ng marami. Huwag mong gawing sentro ng mundo mo yung babae agad-agad. Oo, gusto mo siya. Oo, seryoso ka. Pero huwag mong kalimutan sarili mong buhay. Yung trabaho mo, pangarap mo, kaibigan mo, peace of mind mo. Kasi walang tao ang gustong maging responsable sa buong kaligayahan ng ibang tao. Nakakapagod yon. Mas attractive pa rin yung taong may sariling direksyon sa buhay. Yung hindi umiikot buong mundo niya sa iisang reply. Yung marunong magmahal pero hindi nawawala sarili niya. May mga lalaki kasi na pag nagkagusto, nawawala bigla personality.
Lahat ng gusto ng babae gusto na rin nila. Kahit ayaw naman talaga nila ng K-drama, biglang expert sa OPA. Kahit hindi mahilig sa matcha, biglang araw-araw naka-matcha latte. Kalma lang, Brad. Hindi mo kailangan baguhin buong pagkatao mo para magustuhan ka. Kasi kung magugustuhan ka man niya dahil sa pagpapanggap, nakakapagod panindigan yun habang buhay. Mas okay nang makilala ka niya bilang totoong ikaw. Tahimik ka man, corny ka man minsan, o medyo awkward. Kasi doon nagsisimula yung genuine na connection. At ito pa, matutong magbasa ng signal. Hindi porket mabait siya, may gusto na siya sa'yo. Importante yan, kasi maraming nasisirang connection dahil sa assumption. Nag-reply lang agad, ay gusto ako nito. Nag-send ng smile emoji, may pag-asa na, relax lang. May mga babae talagang naturally kind. At hindi ibig sabihin nun, invitation na agad para maging possessive ka. Kapag nanliligaw ka, kailangan marunong ka rin rumespeto sa space. Hindi yung bawat 5 minuto may asan ka. Sino kasama mo? Ba't online ka? Hindi pa kayo pero parang HR manager ka na niya. Ang totoong confidence, hindi makulit. Kalmado lang. Secure lang. Hindi kailangan pilitin lahat mangyari agad. At minsan ang pinakamagandang move, hindi yung laging nagpapapansin, kundi yung marunong umintindi ng timing. Kasi may mga tao na gusto ka rin naman sana, pero pag masyado mong minadali, natatakot. Parang halaman na araw-araw mong binubuhusan ng isang timba tubig. Imbis lumago, nalulunod. Dahan-dahan lang. Hayaan mong mabuo yung comfort, yung tiwala, yung excitement na kausapin ka. Kasi hindi mo mapipilit ang genuine feelings, pero pwede mo silang alagaan hanggang kusang tumubo. At alam mo kung ano pinaka-underrated na paraan ng panliligaw? Yung marunong magbigay ng peace. Sa dami ng stress ng buhay ngayon, trabaho, bills, pamilya, pressure. Sobrang refreshing nung taong hindi dagdag problema. Yung kaya kang pakinggan nang hindi ka ginajudge. Yung hindi ka pinipressure maging perfect. Kaya kung gusto mong manligaw ng tama, simulan mo sa simpleng tanong na ito. Kapag kausap ba niya ako, gumagaan ba pakiramdam niya o napapagod siya? Kasi doon mo malalaman kung tama pa ba approach mo. At minsan hindi kailangan sobrang daming words. Yung consistency mo na mismo magsasalita para sa'yo. Yung respeto mo. Yung pagiging present mo. Yung paraan ng pagtrato mo sa kanya kahit walang camera, walang audience, walang validation. Doon nagiging totoo ang ligawan. May isa pang bagay na madalas hindi napapansin ng mga nanliligaw. At ito, yung marunong magdala ng rejection ng may respeto. Kasi aminin natin, hindi lahat ng gusto natin, mapapasa atin. Kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kaseryoso. Minsan talaga, hindi ikaw ang hinahanap niya. At masakit yun. Siyempre naman, tao ka eh. Pero alam mo kung ano mas masakit para sa babae? Yung nanliligaw na mabait lang pala kapag gusto siya. Kapag ni-reject, biglang nagiging cold, biglang may parinig sa Facebook, biglang hindi ka naman ganun kaganda. Ay grabe no, parang bata na inagawan ng laruan. Diyan mo makikita kung sincere ba talaga ang intention ng isang tao. O ego lang ang gusto mapatunayan. Kasi ang tunay na lalaki, kahit masaktan, marunong pa rin rumespeto. Hindi niya sisirain yung tao dahil lang hindi siya napili. Kasi naiintindihan niya na ang pagmamahal hindi ini-impose. Ina-offer yan. At minsan, hindi talaga tugma. At surprisingly, mas gumaga ang tingin ng babae sa lalaking marunong tumanggap ng maayos. Kasi bihira na yun ngayon. Yung hindi namimilit, hindi nangga-guilt trip, hindi nagpapaka-victim. May mga lalaki kasi na akala nila romantic ang pagiging sobrang habol. Yung kahit ilang beses nang sinabi ng babae na, ayoko, sige pa rin. Akala nila teleserye. Brad, hindi na cute yun minsan, nakakatakot na. Ang totoong panliligaw may respeto sa boundaries. Kapag sinabi niyang kailangan niya ng space, huwag mong gawing challenge. Kapag sinabi niyang hindi pa siya ready, huwag mo piliting baguhin isip niya overnight. Kasi kung gusto mo talagang pumasok sa buhay ng isang tao, kailangan marunong ka rin kumatok, hindi yung binabasag mo agad pinto. At alam mo, malaking bagay din yung marunong kang magdala ng conversation. Hindi ibig sabihin nito kailangan kang maging comedian 24/7. Hindi rin kailangan laging malalim usapan na parang podcast tungkol sa purpose ng buhay. Minsan nga pinakamagandang usapan, yung simple lang pero totoo. Yung kaya mong itanong, kamusta araw mo? Na interesado ka talaga sa sagot. Hindi yung nagtanong ka lang para makasingit ka ulit ng selfie mo. Kasi maraming tao marunong magsalita, pero konti lang yung marunong magparamdam na importante ka habang kausap ka nila.
At ito pa isang sikreto na matagal bago natutunan ng iba, huwag mong gawing interview ang chat. Nakakapagod kaya yung sunod-sunod na tanong na parang iniimbestigahan ka na ng immigration officer. Saan ka nakatira? Ilan ex mo? Anong favorite color mo? Bakit kayo nag-break? Sino kasama mo ngayon? Relax lang. Mas maganda pa rin yung natural na usapan, yung may sharing, may kwento, may konting tawanan. Hindi yung parang form na kailangan fill up-an. Kasi ang goal ng ligawan hindi mangalap ng impormasyon. Ang goal, makabuo ng connection. At malaking bagay din yung marunong kang magpatawa nang hindi nangiinsulto. Maraming lalaki akala nila funny sila kasi mahilig mang-asar. Lahat na lang pinupuna. Ang taba mo na, ang arte mo, ang ingay mo. Minsan nasasaktan na pala yung tao. Ang tunay na humor hindi kailangan may tinatapakang ibang tao. Mas attractive pa na nga yung lalaking kayang magpatawa ng magaan lang kasama. Yung hindi mo kailangan mag-defense mode habang kausap siya. Kasi tandaan mo, yung pakiramdam na dala mo habang kausap ka niya, yan ang maaalala niya. Hindi lang yung words. May mga taong hindi mo maalala exact sinabi nila eh. Pero naaalala mo yung feeling na gumaan loob mo habang kausap sila. At dun pumapasok yung emotional maturity. Oo, medyo seryosong term pakinggan. Pero simple lang naman ibig sabihin nun. Marunong kang humawak ng emosyon mo nang hindi mo pinapasa sa ibang tao. Kapag nagselos ka, hindi ka agad nagwawala. Kapag naiinis ka, hindi ka nananahimik bigla para mangparusa. Kapag hindi nasunod gusto mo, hindi ka nagiging manipulative. Kasi ang healthy na relasyon hindi umiikot sa drama, umiikot yan sa understanding. At alam mo kung bakit importante yan habang nanliligaw pa lang. Kasi doon na nagsisimula lahat eh. Hindi mo pwedeng sabihin na, pag naging tayo saka ako magbabago. Hindi ganun yun. Kung toxic ka habang nanliligaw, malamang mas toxic ka pag kayo na. Kaya habang maaga pa, matuto kang ayusin sarili mo rin. Hindi lang para magustuhan ka ng babae, kundi para maging klaseng tao kang hindi nakakasakit ng peace ng iba. At isa pa, huwag kang matakot maging intentional. Kung gusto mo siya, iparamdam mo. Hindi yung mixed signals ka rin. Ang hirap kasi ngayon, maraming tao takot magmukhang invested, gusto cool lang palagi. Pa-mysterious. Kunwari walang pake kahit meron naman. Minsan tuloy parehong walang umaamin. Parang dalawang taong naghihintayan sa bus stop kahit pareho namang gusto sumakay. Hindi mo kailangan maging OA. Hindi mo kailangan magsulat ng nobela araw-araw. Pero importante na malinaw intentions mo. Kasi refreshing yung taong diretso magsabi na, gusto kitang makilala ng seryoso. Simple, mature, walang games. At maniwala ka, mas nakakagaan yon kaysa sa taong paasa. Yung sweet ngayon tapos bukas parang hindi ka kilala. Yung laging online pero emotionally unavailable naman. Nakakapagod yung ganun. Habang tumatanda tayo, mas na-appreciate natin yung clarity, yung consistency, yung hindi ka pinapahulaan araw-araw. Kaya kung manliligaw ka, wag mo gawing puzzle sarili mo. Hindi ka escape room. At minsan kailangan mo ring matutong umatras kapag ramdam mong ikaw na lang lumalaban. Masakit man aminin pero may mga connection talaga na hindi pantay. Ikaw todo effort. Ikaw lagi nag-a-adjust. Ikaw lagi naghahabol ng oras, attention, at lambing. Nakakapagod yun, Brad. Ang pagmamahal hindi dapat parang trabaho na ikaw lang overtime araw-araw. Oo, may effort dapat. Pero dapat may mutual na energy rin. Hindi man parehas level agad-agad. Pero mararamdaman mo naman kapag gusto ka rin kausapin ng tao. Kapag interested din siya makilala ka. At kung wala talaga, huwag mong pilitin sarili mo maging option sa taong malinaw namang hindi ka priority. Kasi minsan ang tunay na confidence, hindi yung marunong kang manghabol, kundi yung marunong kang huminto nang hindi nawawala respeto mo sa sarili. At doon ka mas nagiging attractive eh. Kapag alam mong mahalaga ka rin bilang tao, hindi ka namamalimos ng atensyon, hindi ka nakikiusap para lang mahalin. Kasi darating ang tamang tao na hindi mo kailangang pilitin makita halaga mo. Makikita niya agad yun sa paraan ng pagtrato mo sa sarili at sa iba. Kaya habang nanliligaw ka, huwag mong kalimutan na hindi lang puso ng babae ang inaalagaan mo, pati sarili mo rin. Kasi minsan sa sobrang focus natin mapasaya yung taong gusto natin, tayo mismo napapabayaan na. Nawawala routine, nawawala confidence, lahat ng mood nakabase na sa reply niya. Kapag seen, malungkot buong araw. Kapag may good morning, parang nanalo sa raffle. Delikado yon. Hindi dahil masama magmahal, kundi dahil hindi healthy na doon umiikot buong value mo bilang tao. Tandaan mo, ang paliligaw hindi exam na kailangan mong ipasa para maging worthy ka.
Hindi mo kailangan patunayan araw-araw na deserve mong mahalin. Deserve mo naman talaga mahalin bilang tao. Ang hinahanap mo lang, yung taong compatible sa'yo. Malaking difference yon. Kasi kapag ang mindset mo kailangan ko siya mapabilib para piliin ako, madaling mawala authenticity mo. Pero kapag mindset mo, kilalanin natin isa't isa kung bagay tayo, mas kalmado ka, mas totoo ka, mas may peace. At funny enough, doon mas madalas nabubuo genuine attraction. Kasi ang confidence talaga hindi maingay eh. Hindi kailangan laging flex, hindi kailangan pilit, ramdam lang. Parang may mga tao kang nakilala na simple lang manamit, tahimik lang, pero may dating. Bakit? Kasi secured sila sa sarili nila. Hindi sila desperado na i-convince lahat ng tao na valuable sila. At sobrang attractive nun. Lalo na ngayon na maraming relasyon nagsisimula sa pressure, selos at games. Yung tipong kailangan lagi may strategy. Huwag ka agad mag-reply. Pagselosin mo. Ipakita mong madami ka kausap. Nakakapagod kaya yon? Parang imbes na connection binubuo nyo, mind games. Ang mature na pagmamahal hindi ganyan. Hindi kailangan ng manipulation para gumana. Kasi kapag gusto ka ng tao, hindi mo kailangan guluhin isip niya para mapansin ka. Minsan kasi, ang pinakamalakas na move, yung pagiging simple at consistent. Yung marunong tumupad sa salita. Yung hindi nawawala pag inconvenient na. Yung pareho pa rin trato sa'yo kahit wala ng excitement ng umpisa. Kasi totoo lang, madaling kiligin sa simula eh. Kahit sino kaya gumawa ng spark. Pero ang mahirap, yung marunong magdala ng katahimikan. Yung komportable kayong dalawa kahit wala masyadong ganap. Doon mo malalaman kung may lalim ba talaga yung connection. At alam mo, hindi rin masamang kabahan habang nanliligaw. Normal lang yan. Yung nanginginig konti bago mag-chat. Yung paulit-ulit basahin message bago isend. Yung napapangiti kapag nag-reply siya. Tao ka eh. Ibig sabihin lang may halaga sa'yo yung tao. Ang importante lang, wag mong hayaang kainin ka ng takot. Kasi maraming pagkakataon ang nawawala dahil sa kakaisip. Baka hindi ako type. Baka mapahiya ako. Baka ma-reject ako. Paano kung gusto ka rin pala? Minsan talaga kailangan mo rin sumugal konti. Hindi para ipilit sarili mo, kundi para maging honest sa nararamdaman mo. At kung hindi man mag-work, okay lang din. Hindi ibig sabihin nun kulang ka. Hindi ibig sabihin nun wala nang magkakagusto sa'yo. Minsan hindi lang talaga tugma timing, values o feelings. At parte yon ng buhay. Ang mahalaga, marunong kang magmahal ng hindi nawawala respeto mo sa sarili at sa ibang tao. Kasi habang tumatanda tayo, nare-realize natin na hindi lang kilig ang basehan ng magandang relasyon. Oo, masaya yung butterfly sa tiyan. Yung excited ka lagi. Pero alam mo kung ano mas mahalaga habang tumatagal. Peace. Yung hindi mo kailangan manghula araw-araw kung mahal ka ba. Yung hindi mo kailangan mag-overthink gabi-gabi. Yung hindi ka takot magsabi ng totoo mong nararamdaman. At doon nagsisimula yun, sa paraan pa lang ng panliligaw. Kapag sa umpisa pa lang marunong ka ng rumespeto, makinig, maging honest at maging consistent, mas malaki chance na healthy rin maging relationship nyo kung sakali. Kasi ang ligawan hindi lang tungkol sa pagkuha ng yes. Foundation yan ng magiging samahan niyo. At sana tandaan mo rin ito ha. Hindi sukatan ng pagiging lalaki ang dami ng napapaibig mo. Mas importante yung kaya mong magmahal ng maayos. Yung hindi ka nananakit para lang mapatunayan ego mo. Yung hindi ka nang iiwan basta nawalan ng thrill. Yung marunong manatiling mabuting tao kahit hindi nakuha gusto niya. Kasi sa totoo lang, maraming marunong manligaw. Pero hindi lahat marunong magmahal ng mature. At habang nakikinig ka ngayon, baka napapaisip ka rin sa sarili mong experience. Baka may taong niligawan ka dati na sobrang genuine. O baka ikaw mismo, nasaktan habang sinusubukan mong ibigay best mo sa isang tao. Parte talaga niya ng buhay eh. Walang manual ang pagmamahal. Lahat tayo nanganga pa rin minsan. Nagkakamali, natututo, nasasaktan, bumabangon ulit. Pero bawat experience may tinuturo. Minsan tinuturuan tayo paano magmahal. Minsan naman tinuturuan tayo kailan dapat tumigil. At parehong mahalagang lesson yon. Kaya kung may gusto ka man ngayon, wag mong isipin na kailangan mong maging perpekto bago ka man ligaw. Hindi perfection ang hinahanap ng tamang tao. Ang hinahanap, sincerity, respect, presence, at effort na hindi pilit. Yung totoo. At kung dumating man yung araw na may taong pipiliin ka rin pabalik, sana hindi lang dahil magaling ka manligaw. Sana dahil naramdaman niyang ligtas siya sa'yo. Na kaya mong maging partner, hindi dagdag problema.
Kasi sa dulo ng lahat, yun naman talaga gusto nating lahat eh. Hindi lang yung may kasama, kundi yung may kasama kang payapa ang puso mo. Kung may natutunan ka o may nakarelate kang experience dito, ikwento mo sa comments. Baka may mapulot ding aral yung ibang makakabasa. At syempre, kung gusto mo pa ng ganitong usapang totoo lang, simple pero may laman, huwag mo kalimutang mag-like at mag-subscribe. At lagi mong tandaan, hindi mo kailangan habulin ang pagmamahal gamit ang pagpapanggap. Ang tamang tao, makikita halaga mo kahit hindi ka magpanggap na iba. Manatili kang totoo, manatili kang may respeto, at higit sa lahat, manatili kang mabuting tao kahit sa panahon na ang daming naglalaro na lang ng damdamin. Kasi sa mundong puno ng mixed signals, sobrang rare na ng taong sincere. Quick lang i-comment mo nam kung taga-aan ka. Gusto ko lang malaman kung hanggang saan umaabot ang video na to.